we believe. That's all it takes. Only believe. Just believe and hold on to the promises of God. Ang pangako niya, ang bawat isa sa mga ito ay tutuparin niya sa buhay natin. Amen? Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Papaupin ko kayo sa sandaling mabasa natin yung ating scripture. Hindi. Tayo muna sandali. Basahin natin yung scripture natin. Matthew chapter 4 verse 8 to 11. Ito ay nang tuksuhin ng diablo ang ating Panginoon. Tignan nyo ang in-offer ng demonyo sa kanya sa verse 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showed him all the things of the world and the glory of them. Verse 9. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Verse 10. And then Jesus said unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Last verse, verse 11. And then Jesus said unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. These are the words of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, once more we humbly ask for your presence and your inspiration as we talk about your word. May you make it live in our hearts and minds today, and may you cause your word to have power over our lives, that we can be changed and molded into the likeness of your image. We thank you and praise you, and we ask that you grant all the requests of the brothers and sisters that are present, and all the needs that have been presented to you this morning by prayer. We are trusting that you would answer each and every one of them, Father. For we want to give you all the praise and honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Nakaupo na po tayong lahat. Amen. First, we'd like to give way to some announcement. Number 1, tinutuloy po natin yung ating aircon funding project. As you can see, meron na tayong mga naka-install na aircon, pero aayusin pa natin yan dahil i-upgrade natin yung ating system para ma-accommodate niya lahat ng mga aircon. So, kailangan pa nating bumili ng ilang pang additional units. At, okay, so yung mga nag-pledge ay kailangan na po natin yung payment. No, kasi marami na po tayong na-incur na expenses sa ating mga aircons. Kaya yung mga nag-pledge, ibigyan na po ninyo yung inyong pledge. At yung mga hindi pa nagpe-pledge at gusto pa nila mag-pledge, welcome po kayong mag-pledge. Okay? Ganon din, tinutuloy po natin yung monoblock project natin. To date, ay meron po tayong 80 plus 80 plus na monoblock. Ang target natin ay 500. So medyo malayo pa tayo. Para lang sa ganon, pagdating ng camp meeting natin ay hindi na tayo uupa ng mga upuan. And we'll have them right here at the church. Okay? So welcome pa rin po kayo. Kung gusto nyo bumili ng sarili nyong upuan para dalhin sa church, okay lang din yon. Kung gusto nyo namang magbigay na lang ng pera para dito, ay okay din yon. Kung di ako nagkakamali, ay 360 ang bawat isa ng monoblocks. Okay? Yung seed bank natin ay tuloy-tuloy pa rin po yun. At ito ay kukolektahin natin lahat finally sa buwan ng December sa ating camp meeting. Pero may nagsabi sa akin na may mga seed bank na daw na puno na. Nakakatuwa po na na-involve. Pati yung mga anak natin, yung
anak ni Gen ay naglalagay din ng barya sa seed bank. O nakakatuwang isipin na maliit na bata pa lang ay na-involve na sa ating fundraising program. Kaya po yung mga seed bank na puno na, i-turn over na po natin dito. Si Brother Jojo po Marbiliagas, ang ating treasurer, siya mangungulekta niyan. At siguro tutulong na lang si Brother Oscar para mangolekta ng mga seed bank natin. No? At kung puno na yung inyo, meron pa po tayong mga seed bank dyan sa labas. Nilabas na ng mga elders natin dyan sa foyer. At pwede kayong kumuha ng additional. No? Walang limit ito. Hindi lang 5, hindi lang kung gusto yung pumuno ng 10, okay din yun. Ang sabi ng iba ay, kaunti lang daw ang may lalaman, baka 200 pesos lang daw, ay puno na yung seed bank. Hindi, maglalaman yan 10,000 kung gusto nyo. Tig 1,000 ilagay nyo. Okay? Tama ba? Okay, walang limit yan, no? Purihin ng Panginoon. Okay. Ganon din ang ating young people. Apat sa kanila, apat sa kanila ay bumiyahe ng Palawan. Nakatanggap na ako ng text galing kay Brother Eli. At ang sabi na, pray for me. Siya daw ang preacher ngayon sa Puerto Princesa. Meron tayong church sa Puerto Princesa. Dadaan muna sila doon. Magsaservice sila ngayong araw. At pagkatapos mamayang hapon, ay babiyahin na sila papunta sa Sikud. 5 hours away. Kaya medyo malayo po yung biyahe ng mga kabataan natin. But I'm grateful to the Lord na ang mga kabataan ito ay sinibulan sila ng burden para makatulong at maging blessing sa mga kapwa nila kabataan doon sa Palawan. May God bless them. Amen. So meron po silang mga dalang t-shirt at iba pang mga bagay na ipapamigay nila doon sa Palawan. Okay, ganon din, ang summer camp sa Lingayen ay mangyayari sa April 15 to 17. Kagaya ng nabanggit ko na, ay libre po yung bus na hakot sa atin galing dito, tapos maghahatid sa atin pabalik galing sa Pangasinan, ihahatid tayo dito sa Taytay. Libre po yun. Magbibigay lang tayo ng konting offering para dun sa driver ng bus. At sa accommodation naman ay 150 per night daw, air condition, may double deck kayo, wala na kayong intindihin sa beddings, pupunta na lang kayo doon, sila nang bahala sa beddings, 150 per night. 2 gabi lang naman tayo doon, kaya 300 per night ito. At ang kulaman sa pagkain, ay konting offering lang ang dadalhin natin, no? Siguro kung magdadala kayo ng 500, sapat na yan para makapunta kayo doon, makabalik. Ang mura naman, ano? 500 pesos, meron na tayong youth camp, family camp, summer camp. Okay, tuwing umaga ay gagawin naming youth-oriented ang mga services. Ito, at least, ito ang sinabi sa akin ng mga organizers. Tuwing umaga ay youth services, at tuwing gabi naman ay general service para sa lahat. Ang mga speaker natin ay si Brother Ronnie Long sa umaga, at sa gabi naman ay si Brother Quinton Davis from the US. No? Yung isa po, si Brother Ronnie ay galing sa Ohio, si Brother Quinton naman ay galing po sa North Carolina. At ganoon din, nagpapaimbita din ng summer camp meeting ang mga kapatid natin sa Nabua. Magkakaroon ng Bicol Camp Meeting itong April 22 hanggang 25. 22 hanggang 25 sa Bicol po. Pupunta rin ako doon. Kaya lang, hindi ko mabubuo siguro yung camp meeting. Pupunta ako doon mga 24 na, second to the last day. 2 araw lang ako mag-attend doon ng camp meeting. Kasi masyadong puno yung aking schedule this coming April. Okay. At actually, itong April 10 hanggang 11 naman ay si Brother Mel Kalimag ang nag-invite para sa kanyang church anniversary meeting. Kaya yung mga gustong sumama,
April 9 pa lang dito sa church, ng alas 12 ng gabi, April 9, ay babiyahin na kami. No? At para makabalik kami dito ng April 11. Okay? So pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Yun ang mga announcement ko. Hallelujah. Natutuwa ako doon sa music natin. Medyo nag-improve, nagle-level up, hindi ba? Pinakikinggan ko doon sa loob. At talaga namang kudos sa mga bagong musicians at ganun din mga senior musicians natin na umaalalay sa mga bago para matuto sila. Amen? Salamat din sa Panginoon sa ating bagong song leader, si Brother Ivan Panganiban. Nagalio. I'm sorry. Ivan Nagalio. Hindi pa formally pala ay tinurn over na ni Brother Romy ang baton sa kanya. Si Brother Romy pong forever na ating song leader dito. Pero dahil marami po siyang responsibilities as building administrator ngayon, ay ibinigay na po niya kay Brother Ivan ang responsibility ng pagiging official song leader natin. No? How many are happy? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. So, if I understand it right, ay sa katapusan ng buwan, merong last Sunday of the month ay merong music clinics para lalo pang ma-enhance ang kanilang mga skills sa pagtugtog. No? Tapos na yung ating music clinics, pero they decided na once a month ay magpa-practice sila at mag-music clinics para lalo pang ma-improve yung kanilang pagtugtog. Thank you so much. Si Brother Jess Bayer ay nasa hospital pa at meron siyang double dengue. Pero salamat dahil natanggap ko yung message na tumataas na daw yung platelet niya. So, amen. Purihin ang Panginoon. Continue to pray. Continue to pray, Brother Jess, na sana ay makabalik na siya sa fellowship at sa kanyang normal routine. Makarecover na siya kagad. Okay. Ang subject na gusto kong pag-usapan sa umagang ito, I call it the prosperity trap. Prosperity trap. Ito yung paraan ng kaaway para maalis ang focus natin sa sinasabi ng tinig ng Diyos. Last 2 Sundays ay napag-usapan natin ng the voice of God, right? And the voice of God is the message today na natanggap na natin at tayo ngayon ang tinig ng Diyos. How many understand that? Say amen. Tayo ngayon ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa buong mundo. So, purihin ang Panginoon. Pero tiyakin lang natin na yung inner voice na natanggap natin ay pinakikinggan natin. At dahil ang demonyo ay marami siyang paraan para ma-distract tayo at ma-deviate ang ating attention doon sa dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Dapat ang number 1 priority natin ay ma-fulfill ang salita ng Diyos sa buhay natin. How many can say amen to that? Ang salita ng Diyos ang dapat lagi nating pinakikinggan upang ito ay magawa nating ipamuhay bawat sandali, bawat araw ng ating buhay. Pero ang dyablo, siyempre, hindi naman siya papayag na mangyari yan sa buhay natin. So he uses all kinds of diversionary tactics para tayo ma-distract. Gumagamit siya ng lahat ng paraan at ang numero 1 paraan na ginagamit niya ay yung kasaganaan sa buhay na ito. Yung tinatawag nating prosperity. Dahil ngayon ay nabubuhay tayo sa isang tinatawag na material world. So we are living in a very materialistic age. Kung saan ay ang tao
nakabatay ang kanilang kumpiyansa siguro sa sarili nila at ang mga plano nila at nakabatay ang panukat nila sa mga tao batay sa mga material na bagay na material possession na meron sila. No. Like sa ngayon ay ang sukatan ngayon ng pagkatao ay kung gaano karami yung pera mo doon sa bangko. Kung isang village ka nakatira. Gaano kalaki yung bahay mo. Can you say amen? Anong brand ba ng damit ang sinusuot mo? Anong klase ng cellphone ang gamit mo? Hindi ba? Walang nag-amen eh. Tulungan nyo naman ako mag-preach. Yan ngayon ang sukatan. Sa mga tao sa sanlibutan, palibasa ay sekular ang kaisipan nila at wala silang kamalayan sa mga espiritual na bagay, ay yan ang kanilang sukatan at therefore gusto ng mga tao na magkamal ng mga bagay na ito, ng mga material possessions, dahil dito nga nakatingin ang mga tao. At ang hindi natin napapansin ay trap yan ng demonyo. Ulitin ko gusto ko malakas ang amen nyo. Hindi natin napapansin na yan pala ang paraan ng demonyo para tayo ay mahulog sa kanyang patibong. Lahat ng material na bagay na nakikita nyo sa paligid nyo, ito'y trap ng kaaway. Purihin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya makikita natin na ito ang inialok ng demonyo sa ating Panginoon. Dinala siya sa isang mataas na lugar, mataas na bundok, at pinakita niya, ang sabi dito, all the kingdoms of the world and all the glory of them. Pag nababasa ko itong part ng scripture na ito, lagi kong naiisip nung nandun ako sa Dubai, nandun kami sa pinakamataas na building sa buong mundo. At tumitingin ako sa baba, grabe po ang development, particular sa Dubai. At nakikita ko lahat ng klase ng building, lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng klase ng mga resort na ginagawa ng mga tao doon. At para ko nadidinig ang demonyo, lahat ng bagay na ito, bibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Pero purihin ng Panginoon, hindi niya kayang hulihin sa kanyang patibong ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nang gawin niya ito sa ating Panginoon, ang sabi niya, lahat ng mga bagay na ito bibigay ko sa iyo, kailangan mo lang ako sambahin. Basta sambahin mo lang ako sa iyo lahat ito. Ang sagot ni Jesus sa kanya, get thee hence, Satan. Lumayas ka sa aking tabi, Satanas, sapagkat nasusulat, dapat mong sambahin ang Panginoong Diyos lamang, at siya lamang ang iyong dapat paglingkuran. At dahil dito, ay hindi na siya kinulit pa ng demonyo. Nakita niyo ang resulta? Nang sabihin ni Jesus, i-recite niya ang salita ng Diyos sa dyablo, sabi niya, nasusulat, isa lang ang dapat sambahin, at yun ang Diyos na kataas-taas sa lahat. Amen. May kinalaman sa relihiyon. May kinalaman sa pananampalataya. Ang usapan dito, akala nyo ay cellphone lang yung pinagnanasaan ninyo. Akala nyo ay bagong damit lang o yung magandang lugar na kainan lang, yung gusto nyong mapuntahan. Pero, tingnan nyo yung bottom line. Ang bottom line dito ay dalawang puwersang naghahatakan upang ikaw ay, in order to lure you, o hikayatin kayo, either sumamba sa Diyos o sumamba sa demonyo. Kaya, the choice is yours. Gusto niyo bang ma-involve sa lahat ng kalwalatian, sa napakagandang mga bagay, material na bagay, sa sanlibutan ito? Inaalok ito ng demonyo sa atin. Ibibigay daw sa ating lahat ito, basta ang kondisyon lang ay sambahin natin siya.
Pero, we know the Word better than that. Walang ibang Diyos na pwede nating sambahin kundi ang Panginoon lamang. Amen? Walang iba. Utang natin sa Kanya ang buhay. Higit doon, utang natin sa Kanyang ating redemption. Nahulog tayo sa kasalanan, pero tinubos niya ang ating mga kaluluwa sa pagkabihag ng kasalanan. Ngayon tayo malaya na. Amen? Can you say amen? Malaya na tayo. Purihin ang Panginoon. At hindi na tayo papayag na mabihag pa tayong muli ng kaaway. Amen. Pinalaya na tayo sa mga material na bagay na ito. Dati nakatutok din katulad ng mga tao sa libutan, ang ating oras, ang ating pansin, ay nakatutok sa mga material na bagay. Pero purihin ang Panginoon, naintindihan natin ngayon na ang tunay na buhay ay hindi lamang binubuo ng mga material na bagay. Ang tunay na buhay ay isang buhay na may pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na buhay ay isang buhay ng pagsisilbi, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At siya lamang, walang iba, tayong gustong paglingkuran at bigyan ng papurit walhati maliban sa Kanya. Hindi ang demonyo. Maring sabihin mo, meron bang mga taong sumasamba sa demonyo? Purihin ang Panginoon. Kapag gumugugol ang isang tao na mas maraming oras sa mga bagay na material, na mga bagay ng sanlibutan ito, kahit hindi siya lumuhod sa harap ng estatwa ng demonyo, actually ay sinasamba niya ang demonyo. Actually, sinasabi niya, Panginoon, sakupin mo ako. Ito ang sinasabi niya sa demonyo. Patakbuhin mo ang buhay ko. Hawakan mo ang isip ko. Hawakan mo ang kaluluwa ko dahil sa iyo ako. Dahil alipin ako. Gusto ko magpaalipin sa mga bagay ng sanlibutan. Gusto ko magpaalipin. Gusto ko maging bahagi ng kaharian ng sanlibutan ito. Yan ang sinasabi nyo. Kung si Jesus ay hindi number one sa buhay nyo, yung number one, ginagawa nyo number two si Jesus, yung number one sa buhay nyo, yung binibigyan nyo ng pansin, ng oras, yung ginagastosan nyo, ang mga pangarap nyo yung nakatuon dito, pag siyang number one ninyo, yung number one ninyo, at si Jesus ay number two lamang, yung number one ninyo, yun ang Diyos nyo. How many knows that? Kung mas marami kang panahon sa pag-iisip, tungkol sa kabuhayan mo, tungkol sa negosyo mo, tungkol sa kotse mo, tungkol sa mga bagay na material. Mas marami ka pang oras na ginugugol tungkol sa mga bagay na yan. kaysa sa salita ng Diyos. Kaysa sa mga bagay na espiritual. At dapat this should be our business because this is our Father's business. Ang spiritual na business, ito dapat ang ating kalakal. Hindi ang mga material na bagay ang dapat kalakal natin. Ang kalakalan natin ay ang palaganapin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. How many knows that? And we should make that our priority. Kaya na-rebuke si Satanas at gusto ko itong nakalagay sa verse 11 nang rebuke ni Jesus si Satanas. Sabi na magkagayon ay iniwan siya ng dyablo. At narito, ano nangyari? Nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran o pinalakas si Jesus ng mga anghel. Purihin ang Panginoon. Dapat ganyan ang mangyari sa atin. Palayasin natin ang demonyo sa isip natin. Palayasin natin ang demonyo sa tahanan natin, sa ating private life, sa ating church. Palayasin natin ang demonyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng it is written. Nasusulat. Demonyo, walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang ating Panginoon lamang. Hallelujah! Kailangan natin ng mga taong may lakas, sapat na lakas ng loob na magsalita sa dyablo. Sapat na lakas ng loob upang malaman niya kung saan siya nakatayo. Upang
i-articulate niya ang pananampalataya niya, ang natanggap niyang pananampalataya sa Diyos, kailangan niyang salitain. You need to speak it. And you need to be bold in asserting your faith. Hallelujah. At kapag ginawa niyo ito, matatakot sa inyo ang dyablo. At lalayas mula sa inyo ang dyablo. At sabi rito, papalitan ito ng mga anghel. Now, it's your choice. Sino bang kasama nyo? Yung dyablo na laging bumubulong sa inyo. Na kumontra, sanungatin natin ang salita ng Diyos. O mga anghel na magpapalakas sa inyo. It's your choice. Hallelujah. Lalayas lamang ang demonyo kung i-assert natin ang ating pananampalataya sa mensaheng ito. Amen. Thank you, Jesus. Romans chapter 8, verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Noong nakaraang meeting, at pinost ni Brother Luke sa Facebook yung adoption, no? At ito ay lagi nating tinatalakay dito sa church, no? Nagulat ako nung sabihin ni Brother Luke na hindi niya pa narinigan tungkol dito. Dahil lagi natin itong tinatalakay sa church, napaka-importante subject nitong adoption. Manifestation of sons of God. Dahil sa Biblia, excuse me, ang mga Hudyo ay meron silang kautusan. At naging costumbre na ito, bahagi ng kanilang kultura, na ang inaampon ay hindi anak ng iba. Pag sinabing adoption sa atin, ay anak ng ibang inaampon natin, hindi ba? Pero sa Hudyo, ang sariling anak ng Hudyo ang inaampon niya. Ito'y makikita nyo sa Galatians chapter 4, basahin nyo lang sa bahay, verse 1 to 4. Ito'y tungkol sa pagiging eredero ng isang anak. Habang bata pa siya ay wala siyang pagkakaiba sa alipin. Kung kaya tinatrato siya ng ama bilang alipin, pero pinag-aaral siya ng ama at tinetrain siya, gumagamit siya ng mga tutors and governors para mag-train sa kanyang anak hanggang sa umabot siya sa appointed time, hanggang sa matuto siya kung paano palakarin ang kalakal ng ama. At pagdating ng panahong yun, na natuto na siya, ay mag-i-invite siya ng mga elders doon sa komunidad kung saan sila nakatira, at i-announce niya, sabihin niya, mga kababayan, ngayong araw na ito, inaampun ko ang sarili kong anak. How many knows that? Ngayong araw na ito, dahil ang anak ko ay karapat-dapat na, dumating na siya sa tamang gulang, matured na siya in all his ways, at marunong na siyang mag-manage ng aming business. Ngayon din, sa harap ng mga witnesses na naririto, ay inaampun ko ang aking anak. Lahat ng kapangyarihang nasa akin, ngayon ay isinasalin ko na sa aking anak. Oh my. Ito ang pagtanggap sa anak. Anak mo na siya, nang ipanganak siya, nang isilang sa pamilya, anak mo na siya. Pero wala pa siyang kakayanan. Kaya kailangan siyang mag-mature at lumaki at masanay tungkol sa kalakal ng ama. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi tayo tumitigil sa pagiging born again. Dito nagkamali ang mga tao sa denomination. Pagka na born again na sila, ay tumitigil na sila. Mali. Ang pagiging born again ay pasimula pa lang ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At kailan ka maboborn again? Number 1, kapag ka ikaw ay nag-justify by faith. Kung may pananampalataya ka, mapapatawad lahat ng kasalanan mo, then you are justified by the blood of Jesus Christ. At pagkatapos ng justification process ay dadating naman ang sanctification process. At kailangan maging malinis ang buhay mo. Ang sanctification, sa Tagalog ito ay tinawag na pagpapabanal. In other words, unti-unti kang napapabanal, nagiging makadiyos ang ugali mo. Kung dati kang maraming bisyo, unti-unting nawawala yung bisyo mo at ayaw mo na mag-associate sa mga tao sa libutan, gusto mong makasama ay kapareho mong tinubos ng dugo nating Panginoon, ang mga kapatiran may katulad na pananampalataya sa iyo. Okay? Nasa sanctify ang iyong buhay
Dahil sa patuloy na makikinig mo ng salita ng Diyos, you're sanctified by the Word of God. How many can say amen to that? Justified, sanctified, and then what happens next? Baptism of the Holy Ghost. Pag malinis na ang buhay mo, darating na ang bautismo ng Espiritu Santo at susunugin ito ang ugat ng kasalanan sa buhay mo. How many knows that the baptism of the Holy Ghost is the very life of Christ dwelling now in a believer's heart? Okay? So, ngayon pwede mo lang sabihin na ikaw ay born again na. Bakit? Ito ang proseso ng pagsilang. Pag pinanganak ang isang bata, ang lumalabas sa ina niya, una ay tubig, justification. Pagkatapos ay dugo, sanctification. Pagkatapos nun ay yung buhay na. Uhanang maririnig ninyo. At yun ay tumutukoy sa baptism of the Holy Spirit. That's when a child is born into the world, right? Ganon din, kapag nangyari sa yung tatlong prosesong ito, that is when you are born into the kingdom of God. Amen. Pero hindi pa doon natatapos. Kailangan pa nating mag-undergo ng training at dumaan sa lahat ng pagsubok na gustong pagdaanan natin ng Ama. Hallelujah. Kaya dito bumabagsak ang ilan. Pagdating ng pagsubok, siguro yung madali-daling pagsubok, kaya pa. Sige lang, tuloy lang. Pero as we mature, ang pagsubok na dumarating sa buhay natin, bumibigat, hindi ba? How many can identify with this? Habang tumatagal tayo sa church, lalong bumibigat ang mga problema natin. Bakit? Alam ng Diyos ang kakayanan mo bilang Kristiyano. Amen? May tiwala siya sa kakayanan mo upang malampasan mo ang bawat pagsubok. Walang pagsubok na dumarating sa atin na hindi pa nangyari sa buhay ng tao. At kasabay ng pagsubok na dumarating sa buhay natin ay ang kakayanan nating malampasan ang pagsubok na yon. Kaya nga ang tawag sa atin ay overcomers. Amen? Kaya nating lampasan ang bawat pagsubok na darating sa buhay natin. Bakit? Dahil ba sa sarili nating lakas, sa sarili nating abilidad? Hindi. Dahil sa Kanya na tumubos sa atin. Dahil Siya ang nananahan ngayon sa atin, ngayon magagawa na nating gawin ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ who strengthens me. Siya nagbibigay sa atin ng supernatural strength para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na dadaan sa buhay natin. Can you say amen? Hallelujah. So may kita natin na dito ay may binabanggit na manifestation of sons. At sabi, the earnest expectation of creature, meron daw ina-expect ang buong sanlibutan. At yun, ang ina-expect na mangyari, yun ay ang manifestation of sons. Ibig sabihin, ang daming Kristiyano ngayon, pero hindi nila totoong minamanifest ang buhay ni Kristo. Darating ang panahon, lubusan nating maimamanifest o maipapahayag sa pamagitan ng pagkatao natin ang pinakabuhay ni Kristo. Do you believe the scriptures? This is what the scripture is saying. Darating ang panahon, magiging katulad tayong lahat ni Kristo. Ang tawag doon ay manifestation of sons. Pansinin niyo, hindi son singular, kundi manifestation of sons. Ibig sabihin, kung tayo ay lahat anak ng Diyos, makikita natin kung anong buhay ng anak ng Diyos. Ipinakita sa atin ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Di ba? Kaya ito ang buhay na dapat nakikita sa buhay natin. At darating ang panahon, hindi mo na kailangan sabihin, ako ay Kristiyano, ako ay message believer, ako ay bride of Christ, makikita ng mga tao ito sa buhay mo. Kikilos ka kung paano kumilos si Kristo. Amen? Tataglayin mo ang kapangyarihan ni Kristo buong buo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng may sakit na lalapit sa iyo ay gagaling.
Tatatlo lang yung narinig ko bang amen eh. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang lahat na patay na lalapit sa iyo ay mabubuhay. Si Kristo, hindi siya umatay ng lamay kahit minsan. Napansin ninyo? Kahit minsan, hindi siya umatay ng lamay. Bakit? Sa tuwing lalapit sa kanyang patay, sa tuwing lalapit siya sa patay, I should say, nabubuhay ang patay. Bakit? Si Kristo ay buhay. Siya ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Walang puwang ang kamatayan sa Kanya. Walang puwang ang pagkabulok. Walang puwang ang karamdaman sa Kanya. Pag lumapit siya, ang presensya niya ay magtataboy sa lahat ng uri ng demonyo. Saan man siya mapunta? Dapat ganitong klase ng buhay ang pinamumuhay natin. Pero hindi pa natin makita ngayon. Pero sabi rito, the whole creation groaneth. Kahit tayo, we are groaning. Meron tayong expectation. Meron tayong inaantay. Isang bagay. What's that? The adoption of sons. What's that? The manifestation of the sons of God. Pagkatapos yung isilang na maguli, habang bata pa, ang sabi ni St. Paul, ay nagsasalita tayo bilang mga bata. Pero nang tayo ay lumaki, sabi niya, and then we started putting away childish things. Hindi na natin ginagawa yung mga gawang bata. Dati lang tayong, kung dati mahilig tayo sa gatas, itinabi na natin ang gatas. Ngayon, matigas na karne na ang kinakain natin. Masustansyang pagkain na ang kailangan natin para tayong mag-mature ng lubusan sa spiritual ang pinag-uusapan natin. Amen? Hallelujah! Sa Luke chapter 21 verse 34 to 35, Luke 21 verse 34 to 35, may binanggit dito si Kristo. Ang sabi niya, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this life, and so that they come upon you unawares. May binabanggit ditong isang araw na dadating sa inyo, baka datnan kayo ng isang araw na ito na hindi nyo namamalayan. Bakit hindi nyo namamalayan? Dahil masyado ng caught up, masyado ng natuon ang pansin ninyo sa mga bagay-bagay ng sanlibutan ito. Sa Tagalog nga basahin natin. Sister Indy, Tagalog. Sabi rito ni Kristo, dapat mag-ingat kayo. Ina-address ito sa lahat ng believers, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Anong dapat pag-ingatan? Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan. Oh my goodness. Pasensya na kayo, pero masyadong payak ang lengguwahe ng Biblia. Ang katakawan pinag-uusapan dito, hindi katakawan lang sa pagkain. Bagamat problema din natin yan. Hindi ba? Alam niyo, pag nakakita ko ng chocolate, nako, lumalabas lahat yung laway sa loob ng... Naglalaway ako. Ngayon pa lang, naiisip ko pala yung chocolate, naglalaway na ako. At yung urge na kumain at bumili ng tsokolate at kumain ng tsokolate, nandyan. At lahat ng tao merong ganitong urge. Tao tayo kailangan natin kumain, hindi ba? Amen. Pero, pwede nating kontrolin itong urge na ito, yung katakawan natin, pwede nating kontrolin, pwede nating disiplinahin ang sarili natin. Kasi kung hindi natin kukontrolin ang sarili natin, ano mangyayari sa atin? Sabi dito, malulugmok kayo sa inyong mga katakawan. Kakainin kayo ng inyong katakawan. Therefore, kung ano maisipan nyo, magustuhan nyo, yung laman ninyo, nanginginig at hindi makuha yung mga gusto nyong kanin, at kung pagbibigyan nyo palagi ang laman ninyo, dadalhin kayo nito sa pagkalugmok. I want to hear an amen to that. Kung pagbibigyan nyo palagi ang gusto ng laman ninyo, darating kayo nito sa kapahamakan. At sabi, huwag kayong mga lugmok sa inyong mga puso sa katakawan.
Hindi lang katakawan ito sa pagkain, kundi katakawan sa mga bagay-bagay ang gusto sabihin dito ng ating Panginoon. Katakawan sa mga material na bagay. Hallelujah. Meron ng relo, bibili pa ng panibagong relo. Meron ng magandang cellphone, bibili pa ng bagong modelo. Hindi kontento sa lumang kotse, gusto niya yung bagong modelo. Gusto niya yung brand new. Hallelujah. Ano tawag dito? Katakawan, greed. Meron ka na, gusto mo pa. Sabi nila, the grass is always greener on the other side of the fence. Pag tumingin ka dun sa kapitbahay mo, ang tingin mo palagi, yung kapitbahay mo, mas maganda yung pag-aari niya kaysa sa'yo. Mas maganda yung kotse ng kapitbahay ko. Kaya ikaw naman, gagawin mong lahat para mapantayan siya. At maging berde din yung iyong damuhan. Yun ang gusto sabihin nito. Mas berde yung damuhan nung kapitbahay mo. Pero perception lang yun. Kasi pagpunta mo doon sa kapitbahay mo at tinignan mo yung bakuran mo, makikita mo na mas berde pala yung bakuran mo kaysa sa kapitbahay mo. Depende lang kung nasan ka. Balikan mo yung inyong bakuran, yung tanim mo doon na tanim mo na grass o na damo, at tingnan mo uli yung kapitbahay mo, mas berde ang tingin mo. Sabi, ang ganda nung damuhan ng kapitbahay ko. Ang ganda nung garden niya. Pero pumunta ka dun sa kapitbahay mo, lumipat ka ng bakod, tignan mo yung bakod mo, mas berde naman tingin mo sa'yo. Naintindihan niyo gusto ko sabihin? That's why you can never have enough. Pagtingin mo sa paligid mo, aba, mas maganda ang damit niya kaysa sa akin. Mas maganda yung kinakainan niyang lugar kaysa sa kinakainan kong lugar. Mas maganda yung eskwelahan nila kaysa eskwelahan ng mga anak ko. You can never have enough. Ang kailangan ay makontento tayo kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Ito ang susi. Sabi, wag daw tayong malugmok sa mga katakawan at sa mga kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa bagay na ito at dumating bigla sa inyong araw na yon gaya ng silo. Ang silo ay trap. Ang silo ay patibong. Aha! Tulad para natin ay mga ibon, mga agila tayo, di ba? Amen? Na inaabangan ng patibong. Merong gustong manghuli sa atin at dahil ang gusto nitong destroyer na ito ay masira ang buhay natin. Gusto ng demonyo ay masilo niya tayo at anong ginagamit niya? Ang mga bagay ng sanlibutan. Anong ginagamit niya? The cares of this world. Purihin ang Panginoon. Tapos ka na ng high school. Di magkukulehiyo ka. Natapos ka ng kolehiyo, gusto mo, meron ka pang masteran, mag-PhD pa. Pagkatapos, tapos ka na ng PhD, nagtatrabaho ka na, meron pang mga advanced courses, walang katapusan ang learning. Amen? Pero purihin ng Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng mga tinatanggap natin. Amen? Amen? Magpasalamat tayo sa mga basic necessities of life. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos na meron tayong bahay, meron tayong tinitiran, meron tayong pamilya, at kumakain tayo araw-araw. Sapat na, palagay ko, ang bagay na yan. The bare necessities of life. Amen. Nang sa ganun na hindi tayo masilo sa paghangad ng mga bagay ng sanlibutan. Dahil napakasing silo, sabi nga sa inyo, it's a trap. At tila baga, ang mundong kinabibilangan natin ngayon, it seems to be prospering.
Ayaw kayo maniwala sa akin? Buksan niyo yung pintuan, tignan niyo yung fellowship hall natin, puno na ng kotseng bago. Hindi na nga magkasya din sa loob eh. Bakit? Prosperity is here. This is the time to live. Yan ang sinasabi natin. We made it big. Sabi nila, ang Pilipinas daw ngayon ay ang panibagong tiger economy. Tiger economy ng Asia. Dahil masyadong robust ang ating ekonomiya at maraming nag-i-invest sa ating bansa. At magabang kayo, dadami pa ang kotse sa lansangan. Mga bagong kotse. Ano yung proyekto ng gobyerno natin ngayon? Build, build, build. Diba? Ibig sabihin yan, nandito tayo sa panahon ni Noah. Nandito tayo sa panahon ng Sodoma at Gomorrah. Nakikita natin kung anong ginawa nila. Tingnan nga natin. Hallelujah. Luke chapter 17. Verse 25. Luke 17. Verse 26. Sa 26 ay itong sabi, at kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Now you tell me, is this the days of the Son of Man? Is this the days of the Son of Man ministry? Meron bang anak ng tao, propeta, nagpahayag ba si Kristo, dumating ba siya sa atin at pinahayag niya ba ang kanyang sarili sa ministry ng isang propeta? Because that's what it means. Son of Man is prophetic ministry. Dumating na ba ang propeta? Narinig na ba natin ang mensahe niya? Itong mga araw ng anak ng tao. Anong nangyari? Verse 27, para makumbinsi kayo. Sila, anong ginagawa nila? Sila ay nagsisikain. At sila ay nagsisinom. Sila ay nag-aasawa. At sila ay pinag-aasawa. They were given in marriage. Ang ibig sabihin nito, nagli-live-in. Wala nang kasal. Yan bang nangyayari sa ating lipunan ngayon? Na nagsasama na lang sa isang bubong ang lalaki at babae nang walang kasal. Oh my goodness. We are living the days of Noah and living the days of Sodom and Gomorrah. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ito na naman yung sinasabi ni Jesus, darating yung araw na yon na tayo ay nakalingat. Itong gusto mo yan ng Diablo, makalingat tayo at tayo ay maging abala sa ibang bagay maliban sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen? This should be our main focus. Ang maghanda sa pagdating ng Panginoon. Oh my goodness. I'm sorry, pero wala akong pakialam kung sino mga senador ang susunod na upo sa Kongreso o sa Senado natin. Wala akong pakialam kung sino ang susunod na presidente. Ang main concern ko lang ay makapaghanda sana ako sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. This should be our main concern. Hallelujah. Tingnan natin ang verse 28 ba? Sabi, gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Dalawang pagkakataon ito sa kasaysayan, kaarawan ni Noah, kaarawan ni Lot. Dalawang kapanahonan nito na itinulad sa ating panahon. Ano nangyari sa panahon ni Lot? Sabi, sila'y nagsisikain. Kainan na naman. Oh my goodness. Hallelujah. Sobrang dami ng pagkain. Wala nang ginawa mga tao kundi magsikain. Anong tawag dito ng sanlibutan? Prosperity. Anong tawag dito ng sanlibutan? Ito ang kasaganaan. Ito ang masaganang buhay na gusto naming makamit. Hallelujah. So wala na silang ginawa kundi kumain at sila ay nagsisiinom at sila ay nagsisibili at sila ay nagsisipagbili o nangagbibili. Trade will prosper.
The Bible said trade will prosper. Businesses will flourish in the end time. Hallelujah. Bakit? Dahil itong nangyari sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot. Ang panahon ni Lot ay Sodom at Gomorrah. Kakaintindihan ba tayo? Masagana ang panahon ni Noah. Masagana ang panahon ni Lot. Hallelujah. Kung anong ibigin ng tao, nakukuha nila. Kung anong gusto nilang kainin, nakakain nila. Kung anong gusto nilang inumin, naiinom nila. Kung saan nila gusto magpunta, nakapunta sila. What is this? Prosperity. Hallelujah. At tuwang-tuwa naman tayo. Kaya nga nakikipagsiranan tayo sa Amerika at gusto nating kaibigan ay China. Bakit? Mas mukhang malakas kumita ang China ngayon kaysa sa Amerika. At ang sabi nila, ay may utang daw ang American trillions of dollars sa China. But that is beginning to change now. Baka nakalimutan nyo na nagkaroon ng summit, nagkaroon ng usapan ng pagpupulong si President Trump at saka si Xi Jinping, ang President ng China. At dahil dito sa meeting na ito, things are beginning to change around. At ngayon, ang report sa Amerika tungkol sa ekonomiya ay bilyong-bilyong dolyar ang naidadagdag sa kanilang ekonomiya araw-araw. Oh my goodness. At ang mga Amerikano namamayagpag ngayon. Ang dollar, napakataas ng halaga ngayon kumpara sa piso natin. Ang piso, lalong lumiliit ng lumiliit. Ang dollar ay lumalaki ng lumalaki ang halaga. Di ba? Kaya naman tayo, nakatingala tayo doon sa mga dollar-earning nations. Kaya nga may brain drain dito sa Pilipinas eh. Bakit? Gusto mag-abroad ng mga Pilipino. Bakit? 4 milyong Pilipino ngayon ang nagtatrabaho abroad. Can you imagine that? Bakit? Dahil sa abroad, dollar ang kinikita. Bakit? Bakit kailangan iwanan ng pamilya? Alagaan ng iba, ang mga anak, para makapag-abroad sa kung saan man lugar yun, maging overseas contract worker. Bakit? Dahil malaki ang kinikita abroad. Nakikinig ba kayo? Anong habol ng tao? Prosperity. Yung kaklase ko nung high school, nakabili na ng lupa, nakapagtayo na ng mansyon. Ako, wala pa ring bahay. Yung sabi yan, sabi ng mga Pilipino. Kaya, dahil bumili ng bahay yung kapitbahay, nagsisikap din siya at gagawin niya ang lahat ng bagay para makabili din siya ng bahay. Mag-abroad. Gagaya sa mga Amerikano. Gagaya sa mga taong maunlad, mga bansang maunlad. Hallelujah. But this is all just a trap. Hallelujah. In case you're wondering, yung mga anak natin, pagka hindi natin binigyan ng gadget, nagwawala. Problema ba yan? Problema yan. Hindi ko alam kung narinig nyo na ang tungkol sa gadget addiction. Totoong na-addict ang mga anak natin sa gadgets. Ina-address ng gobyerno natin yung drug addiction, right? And rightfully so, dahil malaki talaga ang problema natin sa drug addiction. Pero hindi ko pa narinig na ina-address nila sa Senado ang gadget addiction. Pero malaking problema yan. Di ba? Kasi yung mga anak natin na umiyak lang, ay bibigay na natin yung gusto nila. Para matahimik lang sila, iharap natin sila sa telebisyon at sa screen at bibigyan natin sila ng gadget at hayaan natin yung gadget na maging babysitter nila. Hindi nyo alam ang nagiging epekto niyan sa iisip ng mga tao, ng mga bata. Sabi ng siyensya, nagkakaroon daw ang bata ng learning deficiency pag lagi nakatingin sa gadget. Bukod pa sa nasisira yung kanilang mata. Nagkakaroon sila ng delayed cognition.
Yung understanding nila bumabagal. At isa pa, ang mga bata nagiging impatient. Alam niyo kung bakit hindi? Bakit nagiging impatient sila? Pag naglaro ng gadget yan, isang pindot lang, yung gusto nilang makita, nakikita kagad nila. Di ba? Isang pindot lang, nandiyan na kagad sa screen, yung gusto nilang makita. Purihin ng Panginoon. And as they grow up, nakatanim na sa isip nila, yung gusto ko, pagkakailangan ko isang bagay, isang pindot ko lang, nandiyan na. And you're wondering, bakit kaya ganito yung mga anak ko? Impatient sila. Di sila marunong magtiis. Bakit kaya ganito yung mga millennials? Impatient sila. Gusto nila nandiyan kagad. Dito natin maintindihan. Sabi ng Biblia, train up a child in the way that he should go, and when he grows older, he shall not depart from it. Hallelujah. Mga magulang, kontrolin nyo yung mga anak ninyo pagdating sa gadget. Nakakatakot yan kasi nitong kailan lang ay may na balita na nagpakamatay yung bata, 12-year-old, nagpakamatay dahil sa isang application sa computer o sa telepono. Anong application yun? Momo something. My goodness, pangalan pa lang, Momo. Sino gusto maglaro ng Momo? Nung maliit na bata ako, pag sinabi mo, may Momo dyan, ako, di mo talaga ako mapapalabas. Pero ngayon, pinaglalaroan ng bata ang Momo. Oh my goodness. Ayun tuloy, tinuruan siya magpakamatay. Amen. Nakakatakot ito. May mga espiritong dala ang mga dinisenyo ng demonyo para paglaruan ng mga anak natin. Hallelujah. Dati television lang ang problema natin. Ngayon, pasay na yun. Kasi yung television na ilalagay na sa bulsa. Yung television, nadadala na sa kubeta. Sa kubeta nanonood ng kung anong gustong panoorin. Ng bata. Kontrolin nyo yung mga anak ninyo. Tinanong ko si Indy, nag-work ba yung mga filters? Nag-work ba yung mga blocks? Certain blockages, mga application ito para wag makita ng mga anak natin yung mga hindi dapat makita sa internet? Sa television, buti pa nga, sa television, meron pa tayong MTRC, ano yung tawag dito? MTRCB. Meron pa tayong sensors na nilalagyan ng rating mga palabas. Pero sa internet, pwede nang makita ng kahit na sino ang lahat ng bagay na gusto na makita. Can you say amen? Hallelujah. So, tanong ko kay Indy, nag-work ba yung mga blockages? Nag-work ba yung mga filters? Sabi ni Indy, Papa, kailangan talaga nandyan ka to supervise your children. Nakikinig ba kayo? Huwag niyong pababayaan yung mga anak ninyo na nanonood sa internet, sa mga gadget nila, ng kung ano-ano, nang hindi niyo sinusupervise. Kailangan pagbukas ng internet, nandyan kayo. Kailangan may limitasyon ang paggamit ng gadget. Bigyan niyo sila ng oras. Alam ko na kailangan ng gadget sa eskwela, kailangan ng gadget, mga iPads at mga telepono dahil sa mga assignments sa eskwela. At yan na ngayon ang trend, yan ang ginagamit ngayon ng educational system. Pero bigyan niyo sila ng oras. Amen. Turuan niyo sila ng disiplina. Huwag kayong papayag kung kailan nila gusto, ibibigay niyo yung gadget nila. Kayo ang kukontrol sa mga anak ninyo. Hallelujah. That's how you train a child in the way that they should go. Hallelujah. Praise the Lord. Yung mga gadget nila, meron bang mga Bible stories dyan? Yung mga nanay, meron bang mga Sunday school lessons dyan? Ano ang mga pinapanood nyo sa mga anak ninyo? Mag-ingat tayo.
Dahil ito ay trap ng demonyo. Purihin ang Panginoon. Luke 21 verse 34 to 35. Luke 21. Balikan natin to. Sabi rito, mag-ingat kayo. Nabasa natin yan, yung sa baba. Sabi, mag-ingat kayo sapagkat gayon darating sa kanilang lahat at mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 36 muna, 35, sorry, 35. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Hindi malinaw dito kung ano yung darating. Pero darating ang paghatol, ang destruction, ibig sabihin dito. Sa English, yun ang mga... For us the snare, yun. But for us the snare. Ano sa Tagalog ang snare? Trap. Ang snare ay patibong. Kung gusto mo makahuli ng ibon, kailangan mong gumamit ng trap. At lahat tayo mga ibon, gusto tayong itrap ng demonyo. Okay? Gusto tayong itrap para dumating ang panahon, hindi natin namamalayan, masyadong abala sa mga bagay ng sanlibutan, at saka darating ang kahatulan, katulad ng nangyari sa panahon ni Noah at nangyari sa panahon ni Lot. Ilan ang naligtas sa panahon ni Noah? Wow, 8 lang sila. Ilan ang naligtas sa panahon ni Lot? 3 lang sila, 4 sana, pero lumingon yung nanay, yung asawa ni Lot, at naging asin. Sa loob ng milyon-milyon probably na mga mamayan Sodom at Gomorrah, ay 3 lang ang naligtas. Sa loob ng bilyon-bilyong mamamayan, populasyon sa buong mundo, sa panahon ni Noah, ay napahamak lahat maliban sa 8. Kung ano nangyari sa panahon ni Noah at nangyari sa panahon ni Lot, yun din ang mangyayari sa ating panahon. Amen. Ano nangyari sa panahon ni Noah? Nagpadala muna ang Diyos ng mensahero sa katauhan ni Noah. Siya ang naghatid ng mensahe sa mga tao, pagsisihan nyo na ang mga kasalanan ninyo at pumasok kayo dito sa daong. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat na lang na bago dumating ang paghatol, meron muna siyang warning. Amen. At mga kapatid, kaya kayo nandito ngayon, kayo mga believers dito, kaya kayo narito ngayon, wala kayo sa Baptist, wala kayo sa Katoliko, wala kayo sa mga denominational churches, dahil narinig nyo ang warning. Hallelujah. Sana ay huwag tayong manlupaypay. Huwag nyo hayaan ang mga bagay ng sanlibutan. Huwag nyo hayaan na yung mga emosyon ninyo should get the better of you. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay natin. Oh my goodness. One Thursday, I preach here. Sabi ko, ang iniisip kasi nating tugon ng Diyos sa mga panalangin natin, pag meron tayong hiningi sa Kanya, ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero hindi laging ganun. Kung minsan nangingi tayo ng pagkain sa Kanya, pero hindi binibigay ng Diyos ang pagkain sa atin. Tama? Alam niyo kung bakit? Gusto ng Diyos na matuto kang magtiis. Gusto ng Diyos maranasan mo rin yung gutom. Ang importante, binibigyan ka ng biyaya ng Diyos para madausan mo yung gutom. Amen? Binibigyan ka ng kapahayagan ng Diyos para makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon kahit na nagugutom ka. Oh my goodness. Kasi ang Ama natin ganon, hindi lahat ng gusto natin binibigay niya sa atin. Bakit? Gusto ng Ama natin matuto tayo ng disiplina. Oh my goodness. Hallelujah. Anong sabi ng propeta ng Diyos? Tingnan mo nga ito, hindi sa... He promises grace. He promises grace.
Yan. Oh. Sabi dito ni Brother Branham, Junction of Time, no sir, God doesn't promise ease and prosperity, but He promises grace to endure in every trial. Hallelujah. It's the grace that we need to look up to. Ito ang dapat hanapin natin sa buhay natin, ang biyaya na sana Lord, bigyan mo kami ng biyaya na makontento kami sa lahat ng tinatangkilik namin. Kausap ko isang pastor na tumanggap sa message dun sa aming expo sa Cebu. Mayaman yung pastor. Matter of fact, meron siyang isla, meron siyang mansyon doon sa isla. In-entertain niya kami doon sa mansyon niya sa isla at pinakain niya kami ng masasarap na seafoods at talagang may kaya yung pastor. Sabi niya, Pastor Roel, gusto ba makita yung cellphone ko? Pinakita yung cellphone niya. Yung cellphone niya hindi pindot, hindi touchscreen, kundi hindi pindot. Pag na-text siya, ipindutin muna ng 3 beses isang key bago lumitaw yung letra. Kasi ang sabi niya, ito lang naman ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay to get in touch with people, mga taong pinangangaralan ko, mga taong kailangan ko usapin. I can call them anytime with this phone. At sabi niya, ang kainaman dito sa telepono ko, pag naiwanan ko, hinahabol pa sa akin ng waiter. Sabi, sir, telepono niya, naiwan niyo. My goodness. Sabi ko, praise God, napakasimpleng illustration ito, pero totoo, di ba? Pag napaganda ng cellphone mo, hindi ka mapakali minsan. Ayaw mo na bitawan yung cellphone mo, bakit? Baka mawala. Pag naiwanan mo, nako, swerte mo pag sinoli pa sa iyo yan. Hallelujah. Sabi niya, yung cellphone ko, laging may load. Yung cellphone ng kaibigan kong pastor, smartphone nga, lagi namang walang load. Oh my goodness. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Amen? Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, papakita ko sa inyo ang quote mamaya, na ang Amerika ay namamayagpag dahil mayaman sila ngayon. Pero alam niyo ba, ang sinabi ng propeta, ang Amerika ay bankrupt na. So in other words, ang nakikita nating prosperity sa Amerika ay temporary lang pala. Ang nakikita nating prosperity sa Amerika ay false prosperity. Hindi ito totoong kasaganaan. Na naniniwala ko, ang totoong kasaganaan may experience natin sa millennium. Hindi na kailangan bumili. Hindi na kailangan magbili sa millennium. Can you say amen? Hallelujah. Lahat ng kailangan natin ay nandun. Purihin ang Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang kaibigan ko. Sabi niya, yung negosyante daw, ang dami niyang na-accumulate na ginto. Isang sakong ginto. At nung mamatay siya, kwento lang naman to, no? Nung mamatay siya, ay pumanik siya doon sa langit. Dala niya yung kanyang ginto. At sabi ni San Pedro, pasensya na kayo, pero hindi pwede ipasok yan doon sa loob. Sabi, hindi pwede. Pinaghirapan ko to eh. Matagal na panahon. 50 taong kitong pinag-ipunan doon sa baba. Inipon niya napakarami yung ginto, isang sakong ginto. At sabi ni San Pedro, ano man laman niya? Tingnan ko nga. At pinakita niya, napakaraming ginto. Sabi, naku, panambak lang pala yung dala mo eh. Kwento lang ito. But if you think of it, panambak lang pala yun doon sa langit. Kasi ang lalakaran natin doon,
Amen? Ay gintong lang tayo. Oh my goodness. Sana mabago ang pananaw natin sa mga bagay-bagay. Yung valuation natin, yung pagbibigay natin ng halaga sa mga material na bagay. Hallelujah. Yung cellphone mo, bago yan ngayon, mahal. 25 mil ang halaga. Meron pang ang cellphone na 50 mil ang halaga. Can you believe it? Cellphone lang, 50 mil ang halaga. Oh my goodness. Maghintay ka ng 6 na buwan, tignan mo kung ganyan pa rin ang halaga yan cellphone mo. Pero ang salita ng Diyos, naiingatan natin sa puso natin, wala itong katumbas na halaga. At hindi ito makukuha ng kahit na sinong tao sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. I think we'll close with this scripture here. Hebrews chapter 5, verse 12 to 11. Chapter 12, verse 5. And ye have not forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Ito ang dahilan kung bakit minsan ayaw nating disiplinahin yung mga anak natin, di ba? Ayaw natin silang masaktan. Sino bang magulang ang gustong nasasaktan yung mga anak nila? Ayaw natin silang masaktan as much as possible. Pero sabi dito ng scriptures, anak ko, despise not thou the chastening of the Lord. Wag mong tatanggihan at wag mong kaiinisan ang pagsaway sa iyo ng Panginoon. At wag kang panghihinaan ng loob. Don't faint when thou art rebuked of Him. Wag kang panghihinaan ng loob kapag ka sinaway ka niya. I say amen to that. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Hindi ka dapat ma-discourage kung sinaway ka ng Ama natin sa langit. Verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son from whom He receiveth. Yung salitang scourgeth dito ay pinapalo. Pinapalo with a view to correction. Hindi pinapalo para i-torture. Ang Biblia nagsabi sa atin, dapat paluin ng magulang ang anak. We should be able to say amen to that. Pag may ginawang mali, dapat paluin. Bakit doon siya magtatanda? Pag may ginawa siyang mali at pinalo siya, dinisiplina siya ng magulang, matatandaan niya, oops, kaya ako napalo kasi may ginawa akong mali. Naging pilyo ako. Hallelujah. Verse 7. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. Kung kaya niyong tiisin ang pagsaway, ay ibig sabihin, pinakikutuhan kayo ng Diyos bilang mga anak. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay anak niya. Kaya kayo sinasaway dahil ang tingin sa iyo ng Diyos, anak niya kayo. Sabi rito, for what son is he whom the Father chasteneth not? Anong klase daw ng anak ang hindi sinasaway o pinarurusahan ng Ama? Verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Kung hindi ka pala sinasaway, kung hindi ka nakakarinig na matigas na preaching galing sa pulpito, ibig sabihin hindi kayo tinuturing na anak ng Diyos. Kaya ang sabi, hindi dapat kayo panghinaan ng loob, hindi dapat kayo mainis sa saway. Dahil kapag sinasaway kayo, pinapaalalahanan kayo gamit ang salita ng Diyos ng Ama, ibig sabihin, mahal kayo ng Ama. Itinuturing niya kayong anak. Hallelujah! At kung hindi kayo sinasaway, bastardo ang tingin sa iyo ng Diyos.
Anak kayo sa labas. Ano ibig sabihin ng bastardo? Anak sa labas. Illegitimate. Verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Naku, ang tatay ko, kung may kukwento ko lang sa iyo kung paano ako dinidisiplina ng tatay ko, si Badasani, kilala niyo si Badasani. Si Badasani po ay isang karpentero. Kaya pag humawak siya ng martilyo at humataw siya, talagang asentado yan, at napakalakas humataw na martilyo niyan. Yung pakong de cuatro, isang hataw niya lang, lumulusot kagad yung pakong de cuatro. Ganun kalakas si Badasani. At yun ang, ganun kalakas ang palong humahagupit sa puwet ko kapag ka nagkakamali ako. Kaya si Badasani talaga hindi ko makalimutan yung disiplina niya sa akin na sa young boy. Hanggang ngayon, dala ko pa rin. Salamat sa tatay ko na mahigpit, madisiplina. Akala noon ay malupit siya. Pero ngayon naintindihan ko, ginawa niya yon para sa aking katinuan. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. Can we say amen to that? Lahat tayo daw ay may earthly father na sumaway sa atin. At itinuwid tayo, disiplina tayo. And we gave them reverence. At ginagalang natin ang mga ama natin sa lupa dahil sa ginawa nilang pagdisiplina sa atin. Pero sabi nito, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Ito ngayon ang tanong, hindi ba dapat magpasakop tayo sa Ama ng mga Espiritu at tayo ay mabuhay ng tunay na pamumuhay? Purihin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa kanyang pagdisiplina. Can you say amen? Magpasalamat tayo na meron tayong church. Oh my, you should do everything to support the church. Itong pamilya nyo, itong bago nyong pamilya. Hallelujah. Amen. Thank God. And I thank God, appreciate it na kung binibigyan nyo ng panahon ang makalupa ninyong pamilya. Pero higit sa lahat, higit pa dyan, dapat ang makalangit nating pamilya, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng atensyon, suportahan natin. Lahat ng programa ng simbahan, dapat suportahan natin. Amen. Hallelujah. Hindi yung pag kami ambagan tayo dito sa simbahan kung ano-anong dahilan. Oh my goodness. May God help us. Amen. Hallelujah. Verse 10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. Mga magulang daw natin, sinasaway tayo, dinidisiplina tayo ayon sa kanilang sariling kasiyahan. But He, our Father, for our profit. Kaya tayo dinidisiplina ng Ama natin para sa sarili nating kapakinabangan. That we might be what? Partakers of His holiness. Oh my! Kaya turo tayo ng turo ng holiness. Ito palang paraan para tayo maging holy. Katulad ng ating Ama na banal. Ano ang paraan? Ang paraan pala ay sawayin tayo sa maling gawa natin at paluin niya tayo. Para ano? Pagka nasaktan tayo, doon tayo matututo. Doon natin maintindihan ang kabanalan ng Diyos. At nanasahin natin ang maging katulad niya so that we might be partakers of His holiness. Thank you, Lord. Laodicean Church Aids. Isa pang quotes and then we will close. Hindi ko kayang tapusin to sa isang sermon lamang. We will have a part 2 to this. Sabi niya dito, now set forth the love of God. Yun. Laodicean Church Aids. Sino nakakaalam na ang Laodicea ang pinakamayaman sa lahat ng church ages? Ang panahon natin, ang pinakamayaman sa lahat.
Okay? At nakakalungkot na ang mga Kristiyano ay apektado sa yaman ng sanlibutan ngayon. Pag di ka nakakain sa buffet place, awang-awa ka na sa sarili mo. Di ba? O nung araw, Jollibee at McDonald's lang ang pangarap nyo eh. Eh ngayon, Vikings na. Totoo ba yung sinasabi ko? Pero nung wala pang Jollibee at McDonald's, kontento tayo sa pagkain sa bahay. Di ba? Itlog lang. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Lord sa almusal ko. O ba? Purihin ng Panginoon. Thank you Lord. Ang Laodicea ang pinakamayamang panahon. Pero may warning sa atin ng Panginoon. Sabi rito, herein is now set forth the love of God. Kung hindi nyo pa naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, ito ang pag-ibig ng Diyos. He desired in love a family of His own, a family of sons, sons like Himself. There before Him lies all mankind as one lump of clay. Out of that same lump, He will now make vessels unto honor and unto dishonor. The choosing will be His own choosing. Then those chosen ones born of His Spirit will be trained to conform to His image in their walk. They will be trained, child training, to conform to His image. Bakit sasanayin ang bata? Para daw maging katulad ng ugali niya in the end. Hallelujah. Can you say amen to that? In their walk, sa kanilang paglakad, o ibig sabihin sa kanilang pamumuhay, ay maging katulad ng ugali ni Kristo ang ugali nila. He reproves with all long-suffering and gentleness and mercy. He chastens with nail-scarred hands. Sometimes, the potter must take the vessel he is working on and thoroughly break it down in order that he may rebuild it exactly as he desires it. But it is love. That is His love. Another way of love there is not. There cannot be. Ganito daw ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Dinidisiplina niya tayo gamit ang kanyang pag-ibig. Inalintulad niya tayo sa isang putik na ginagawang clay na manggagawa ng palayok. Sabi kung minsan, dahil ayaw mahulma sa gusto niyang itsura yung palayok, ang sabi niya, kakailanganing wasakin ito at durugin pa nga. Wawasakin at dudurugin ang clay. Para ano? Para muli niyang buuin. At magawa niya sa buhay at pagkatao natin ang imahe na gusto niyang lakaran natin. Ito lang ang tanging paraan. Ang tayo disiplinahin sa pamagitan ng pag-ibig. Tatapusin natin ito. Tumayo tayong lahat. Amen. Temporary lang ang nakikita ninyong prosperity na ito. Dahil ang sabi ng Biblia, sa loob lamang ng isang oras ay magwawakas ang lahat ng ito. Sa loob lamang ng isang oras ay nawalang lahat at nalubog sa tubig ang mga bagay na hinahangaan at minamahal ng mga tao. Sa loob lamang ng sandaling panahon ay nagunaw at nasunog ang Sodoma at Gomora. Nasaan yung mga mansyon, yung mga kotse? Nasaan yung magagarang damit? Sunog lahat. Pero ang Panginoon ang nangako sa atin ng totoong kasaganaan. Kung meron kang buhay na walang hanggan, tunay na ikaw ang sagana. That's the real prosperity. Gusto ng Diyos na makamit mo. At ang prosperity niyan, walang pwedeng kumuha sa iyo. Hindi ka dapat matakot sa anumang bagay at baka mawala sa iyo ang kasaganang yan.
Ang Diyos ang nagbigay niyan sa iyo, ang Diyos ang mag-iingat ng kasaganang yan sa iyo. Amen. So God teach us to be content. Awitin nga natin yung thank you Lord for your blessings on me. Sambahin natin siya. Thank you Lord for your blessings on me. The key of, I think it's a key of E. There's a roof up above me. I have a good place to sleep. Amen. There's food on my table, and there's shoes on my feet. You gave me your love, Lord. Fine family. Oh, thank you, Lord, for your blessing on me. Sing this with me. Sing the chorus with me. I have a roof up above me. I have a good place to sleep, and there's food on my table, and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Oh, thank you, Lord, for your blessings on me. As the world looks upon us, as we struggle along, they say we have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. Hallelujah. How I wish they could see. Oh, thank you, Lord, for your blessing on me. I have a roof up above me. I have a good place to sleep. Lord, there's food on my table. Thank you, Lord. And there's shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Oh, thank you, Lord, for your blessing on me. Listen to this one. I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. Yes, Lord Jesus. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters, Lord. Though the world may not see. Oh, thank you, Lord, for your blessing on me. Sing the chorus once again. Hallelujah. I have a roof up above me. Yes, Lord. Hallelujah. We're thankful, Lord, to sing. Oh, there's food on my table, and there's shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Oh, thank you, Lord, for your
for your blessings are. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Oh, Jesus, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Salamat na malinaw ka nangusap sa aming kalagitnaan. Narinig namin ang tinig mo sa aming mga puso. Patawarin mo kami kung nasa sidetrack kami paminsan-minsan, Lord. Dahil dito kami nabubuhay sa sanlibutan. At minsan na mamali ang priority namin, Lord Jesus. Ikaw ang priority namin. Mas mahal ka namin kaysa sa mga bagay ng sanlibutan ito. Panginoon, saan pa kami tutungo? Sabi ni St. Paul, nasa iyo ang buhay, salita ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya Panginoon, patawarin mo kami sa aming greed. Patawarin mo kami kung minsan di kami nakontento, Panginoon, sa mga bagay na binibigay mo sa amin. Samantalang napatunayan na namin, Lord, ano man ang pangailangan namin dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka nagkulang. Laging mahaba ang iyong kamay. Lagi mo pinagkakaloob sa amin anumang pangailangan namin, Lord Jesus. Ganito mo kami kamahal. Hallelujah. At Lord, tanggap din namin na ganito mo kami kamahal. Kaya kung minsan ay pinapalo mo kami, kung minsan ay pinarurusahan mo kami, Panginoon, ayaw mong manatili kami sa maling landas, at lagi na lang gusto mo magbalik loob. Lagi kami puwang para ang anak mo ay magbalik loob sa iyo. Salamat na hindi ka nawala ng pagtitiis sa amin, Lord. Nang kahabagan mo ay napakayaman. Nang biyaya mo ay sapat sa lahat ng pangailangan namin. Oh God, in the name of Jesus, dalangin ko sa kongregasyong ito. Panginoon, kung meron mang, hallelujah, dapat maging mas mahalaga, pinakamahalaga sa buhay namin. Yun ay ang maghanda kami para sa araw ng iyong pagbabalik. Dalangin ko sa umagang ito, bigyan mo ng rapturing faith ang bawat isa, Lord Jesus. Itong desire namin, magkaroon kami ng rapturing faith. Hallelujah. At nang sa ganoon ay magawa namin salitain ang iyong salita. Bigkasin mula sa aming mga bibig ang iyong salita. Hallelujah. At ang kinin namin ang tama naming posisyon. Hallelujah. Bilang iyong nobya sa huling araw na ito. At inutusan namin si Satanas, layuan mo kami. Ang pandaraya mo'y hindi ubra sa amin. Matagal mo na kaming panahon na sinisilo sa iyong trap. Pero kahit kailan hindi mo kami mauhuli at hindi mo magagawang ipahamak ang aming kaluluwa. Dahil si Jesus ang nagligtas sa amin at siya rin ang nagbibigay sa amin ng patuloy na proteksyon. Sinasaway ka namin, Satanas. Layuan mo ang bawat pamilyang naririto. Layuan mo ang bawat tatay na Kristiyano, ang bawat nanay na Kristiyano, ang bawat young person, O Lord God, na tumanggap sa iyong salita at mensahe sa aming panahon. Hallelujah. At ingatan mo ang bawat isa, Lord Jesus. Isugo mo mga anghel mo upang siyang mag-minister sa amin at maglayo sa amin sa tukso at sa snare, sa patibong ng sanlibutan ito. Ilayo mo kami sa pag-ibig sa mga material na bagay. Ikaw ang nagsabi, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Palayain mo kami mula sa pag-ibig sa salapi at sa mga material na bagay ng sanlibutan ito. At ikaw, Panginoon, ang nais naming mangibabaw sa aming puso't isipan. Pagpalain mo ang aming mga bisita sa mga sandaling ito. Pahayag mo sa kanilang isipan, Panginoon, ang pinakabuod ng kaisipang naipangaral sa umagang ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, bigyan mo ng kapayagan ang mga taong nakarinig ng iyong salita. Pinupuri ka namin
ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo magsabi ng Amen at purihin natin ang Panginoon. God bless you. Brother Ivan, God bless you.